Hello, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo. Pasensya na po sa aking background kasi ganito lang talaga. Kailangan natin ng pakatotoo kung anong kalagayan natin sa buhay. Ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan kung ano ba yung tinatawag na karunungang lihim. Iba po mga kaibigan ng lihim na aral kaysa hayag na aral. Ang lihim po na karunungan ay bihira lang nakakaalam dito. Kung sino lang po yung may kursunada at may gusto, siya lang po nakakaalam ng mga lihim na aral. Ang lihim po na aral mga kaibigan ay may dalawang panig po ito. Yung isa ay nasa kanan at yung iba naman ay karamihan ay nasa kaliwa. Yung ginagamit nila sa kasamaan, pamiminsala sa kapwa-tao. Ang mga hayag na aral mga kaibigan ay ginagamit ito ng mga pare, mga pastor sa simbahan. Yung nakasulat sa Biblia, sa mga history, sa mga artifacts. Yun po ang hayag na aral kasi kahit sino pwedeng bumasa dito. Pwede nila malaman. Kahit sino naman po kung marunong mabasa ay makabasa yan ng mga bersikulo, mga sitas na nakasulat sa Biblia. At pwedeng pag-aralan at pwedeng basahin ng mga bata o matatanda. Pero dito po sa lihim na karunungan, ang Diyos ay pinipili lang niya yung tao na karapat-dapat na gumamit dito. Yung hindi inaabuso, hindi gagamitin sa kasamaan o panlalamang sa kapwa-tao. Kasi po ang Diyos ay nalalaman niya, nababasa niya ang ating kalooban. Kung ito ba'y gagamitin natin sa panlalamang sa kapwa-tao o gagamitin sa kasamaan o anumang uri ng kasamaan na nakasisira sa ating kapwa-tao. Kaya ang Diyos ay pinipili niya lang ang pagbigyan ng mga lihim na karunungan. Kasi po ang Diyos ay may mga tao yan na binibigyan ng mga lihim nga para dipinsahan yung sangkatauhan. Gaya nga ng mga nakulam na barang, mga naengkanto. Pumupunta mo yan doon sa mga manggagamot para sila ang manggamot sa pamamagitan ng lihim na karunungan. O gusto mo naman ng hayag na panggagamot, hayag na karunungan, yung iba po ay pumupunta doon sa simbahan, sa mga pare, sa mga pastor. Pinadasalan nila doon. O yung mga na-espiritu, pwede yun doon sa mga pare, mga pastor. Kasi pag dinasalan niya nila, ay lumalayas yung mga masamang espiritu na sumisira sa tao o namiminsala sa tao. Pero yung mga paninirang tao, gaya ng mga kulang barang, mga lason espiritual, ay mahirap na yun gamutin ng mga pare saka mga pastor maliban sa mga exorcism. Kaya na nila gamutin yung mga napinsala ng kulam at sa mga barang. Mahirap na yung gamutin ng mga pare at saka pastor. Maging sa mga science, yung karunungan ng tao, yung mga doktor, ay mahirap na gamutin yung mga naengkanto, na espiritu, palipadhangin, kulang barang. Mahirap na yung gamutin sa pamagitan ng science. Kasi po ang mundo ay may mga pambihirang mga lihim na karunungan o mga kababalaghan na mahirap malaman ng mga ordinaryong tao.
At yun lang po mga kaibigan ang mas share ko sa inyo sa araw na ito.